Ang lungsod ng Dubai ay nagising na may unang ginintuang sinag na sumasalamin sa mga bintana ng mga skyscraper, habang ang buhay sa ilalim ng lupa ng pagmamalaki ay umaapaw sa isang malupit na katotohanan na hindi pinansin ng marami. Sa pagitan ng dalawang mundong ito ay magkakasama si Omar Al-Salim, isa sa pinakamatagumpay na mamumuhunan sa gitnang silangan. Sa edad na 42, si Omar ay may isang nakakainggit na kapalaran, isang penthouse na tinatanaw ang Burj Khalifa, at isang reputasyon para sa pagiging cool sa pamilihan sa pananalapi. Gayunman, malayo sa pansin at kaakitakit, may isang bagay na itinago ni Omar sa parehong katigasan ng ulo na itinayo niya ang kanyang imperyo ang kanyang ina. Si Layla Al-Salim, ang kanyang ina, ay nakatira sa pag-iisa sa isang espesyal na pakpak ng kanyang mansyon, nakahiga sa kama at nakikipaglaban sa isang degenerative disease sa loob ng maraming taon. Ginagamot siya ng mga doktor, ngunit hindi pinayagan ni Omar ang mga bisita. Maging ang mga katulong ay hindi maaaring lumapit sa silid ng walang pahintulot niya. Ang babaeng dating kinikilala bilang pinakaiginagalang na tagapagturo sa rehiyon ay ngayon ay isang lihim na pinatahimik ng mga ginintuang pasilyo ng ari-arian. Sa isa pang bahagi ng lungsod, sa gitna ng masikip na mga pamilihan at mainit na lansangan, isang dalaga na may sugatang hitsura at mukha na natatakpan ng alikabok ang gumalaw sa kahusayan ng isang taong lumaki sa kahirapan. Ang pangalan niya ay Amina. Sa edad na 17 taong gulang lamang, nakaligtas siya sa abot ng kanyang makakaya sa mga lansangan ng dira. Hindi siya nagmamakaawa, ngunit hindi siya sapat na ipinagmamalaki upang tanggihan ang mga tira. Matalino, nakakatakot at may aura ng sakit na hindi mabubura ng mga taon, kinaladkad ni Amina ang isang nakaraan na kasing malabo ng mga alley kung saan siya nagtatago. Nang umagang iyon, natagpuan ng kanyang mga mata ang isang bagay na magpapakilos sa kanya sa pagudyok, isang itim na leather wallet na naiwan sa upuan ng isang nakaparadang Rolls-Royce. Hindi niya nakita ang driver. Hindi siya nakakakita ng kamera. Pagkakataon lang para makapagpahinga. Inabot ng mahiyain niyang mga daliri ang bagay, ngunit isang malalim at kalmado na tinig ang tumagos sa hangin, hindi magandang ideya yan. Pinagmasdan ni Omar ang eksena mula sa itaas ng hagdanan ng gusali. Nakasuot ng maitim na Amerikana at hindi natitinag ang mukha, bumaba siya ng hagdan patungo sa kanya. Umatras si Amina, nanlaki ang kanyang mga mata, higit pa sa takot sa parusa kaysa sa pagkakasala. Laking gulat niya nang iunat lang ni Omar ang kanyang kamay at sinabing, "Nagugutom ka ba?" Ang tanong ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay isang paanyaya sa isang bagay na kahit na hindi niya alam na nagsisimula na. Inakay siya sa kotse, hindi pinansin ni Omar ang pagkabigla ng kanyang driver at inutusan, "Ihatid mo kami sa bahay." Sa daan, ang katahimikan ay isang larangan ng digmaan sa pagitan ng kanyang kawalan ng tiwala at kakulangan sa ginhawa. Inaasahan ni Amina ang mga sigaw, pagbabanta, marahil ang mga pulis. Sa halip, natagpuan niya ang isang lalaki na hindi gaanong nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtaksil sa isang lumang pagkabalisa. Nang makarating sila sa mansyon, inihatid siya ni Omar sa kusina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, kumain siya ng walang pag-aalinlangan. Nanonood siya. Makalipas ang ilang oras, may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nang marinig ang ingay na nagmumula sa liblib na pakpak ng bahay, sinundan ni Amina na ginagabayan ng kakaibang intuisyon, ang ingay. Tumigil siya sa harap ng pintuan ng kwarto ni Layla. Nakinig siya sa kanya. Nakarinig siya ng bahagyang ubo. Nang biglang bumukas ang pinto, nakilala niya ang payat na anyo ng ina ni Omar. Hindi sumigaw ang matandang babae, hindi siya natatakot. Tiningnan niya si Amina na parabang may nakilala siyang mukha na matagal na ang nakalipas. "Roshan!" Bulong ni Layla bago nawalan ng malay. Tumakbo si Omar papasok sa silid nang marinig niya ang kaguluhan. Natagpuan niya si Amina na nakaluhod sa kama at sinusubukang tumulong. Tinawagan nila ang doktor. Nagising si Layla makalipas ang ilang oras, nabalisa, at inulit ang pangalang sinabi niya kanina. Nagkunwaring hindi maintindihan ni Omar, ngunit nag-aapoy ang kanyang mga mata. Natatakot si Ana, gusto niyang umalis. Ngunit tila may isang bagay sa bahay na yon na ayaw siyang palayasin. Isang lihim ang nilalaro. At wala nang magiging katulad ng dati. Ang presensya ni Amina sa bahay ni Omar ay naging isang enigma sa lahat ng nakatira doon. Ang butler, si Jamal, isang maingat at tahimik na lalaki, ay pinagmamasdan ang batang babae ng may kahina-hinalang mga mata.
Ang Indian cook, si Mira, ay tinanggap siya ng magiliw na nakadama sa kanya ng isang pamilyar na sakit. Unti-unti, nagsimulang makilala ni Amina ang mga detalye sa mansyon na tila tumalon sa kanyang alaala ang amoy ng jasmine na nagmumula sa hardin, ang malayong tunog ng piano, mga sensasyon na hindi dapat gaanong malapit sa kanya. Samantala, hinanap ni Omar ang mga lumang talaan, sinusubukang maunawaan ang reaksyon at koneksyon ng kanyang ina sa pangalang Roshan. Binasa niya ang mga talaarawan, mga tepe at mga nakatagong larawan. Natagpuan niya ang isang nakalop na kahon sa opisina ni Layla. Sa loob, mga liham na nakasulat sa Arabic, sa pambabae na sulakamay, na may petsang 18 taon na ang nakararaan. Ang isa sa kanila ay nagsalita tungkol sa pagbubuntis at takot sa pagtanggi. Higit sa isang beses ay binanggit ang pangalan ni Roshan. At sa kanya, ang isang pakiramdam ng pagkakasala ay umaapaw sa kanyang mga salita. Si Layla naman ay nanatili sa pagitan ng kalinawan at delusyon. Sa mga sandaling malinaw, hiniling niya na makita si Amina. Hinawakan niya ang mukha nito at tinawag ang alaga nito. Sa iba, binanggit niya ang tungkol sa pagtataksil, tungkol sa isang ninakaw na anak at tungkol sa isang hindi natupad na pangako. Si Amina, na napunit sa pagitan ng galit at pagkalito, ay sinubukan na maunawaan kung bakit nadama niya na ang lugar na ito ay higit pa sa isang hindi kilalang bahay. Mas lalo siyang pinagmasdan ni Omar. Napansin ko ang kanyang mga reaksyon sa mga bagay, ang kanyang kadalian sa paggalaw sa mga silid na hindi ko pa nakikita. Isang araw, nang makita niya ito sa hardin, nakahiga sa ilalim ng puno kung saan nagbabasa ng mga libro ang kanyang ina noong kabataan niya, may nasira sa loob niya. Sa lumang bayan ng Satwa, kung saan inaangkin ni Amina na lumaki, nagtanong si Omar. Natuklasan niya na ang isang babaeng nagngangalang Roshan ay talagang nakatira roon. Namatay siya ng mahiwaga sa isang sunog. Iniwan niya ang isang anak na babae na nawala. Habang papalapit ang mga piraso ng palaisipan, nagiinit din si Amina sa kanyang sarili. Ang paulit-ulit na panaginip ng isang babaeng may mahabang buhok at malambot na tinig ang nagpahirap sa kanya. Ang mga panaginip na pinaghihinalaan ko ngayon ay mga alaala. Lahat ng nasa kanyang kwento, lahat ng nasa kanyang sakit, ay nagsimulang tumuturo sa isang maingat na nabura na nakaraan. At para sa isang lihim na, kung ibubunyag, ay magbabago sa buhay ng lahat. Ang tahimik na gawain ng mansyon ng Al-Salim ay naputol ng patuloy na presensya ni Amina. Ang nagsimula bilang isang pansamantalang kanlungan ay nagbago, araw-araw, sa isang tensyon na relasyon na puno ng mga katanungan. Iningatan ni Omar ang kanyang postura, ngunit sa loob ng kanyang sarili, ang bawat kilos ng dalaga ay nagising ng mga pirapirasong alaala, at higit pa riyan, mga hinala. Ang unang kasukdulan ng alitang ito ay dumating ng maingat na kumuha si Omar ng isang pribadong investigador. Gusto ko ng mga tiyak na sagot. Ang pagsisiyasat ay nagbalik ng mga dokumento, mga talaan ng bahayampunan, mga talaan ng ospital. Si Amina ay naiulat na nawawala matapos ang sunog na pumatay sa kanyang ina, si Roshan, kasabay ng pagreretiro ni Layla sa mundo. Nakakagulat ang pagkakataon. Samantala, si Amina ay nagsimulang magkaroon ng mas matinding panaginip na naging palpable na mga alaala. Isang gabi, natagpuan niya ang isang nakalimutang kahon sa bookcase ng bahay na may mga guhit ng mga bata na nilagdaan ni A.A. at isang manika ng basahan na may borda ang kanyang pangalan. Iyon ang destabilized sa kanya. Ang sakit ng pagkawala ay may halong hinala ng pagtataksil, at nagsimula siyang mag-isip kung siya ay kinuha sa lugar na iyon o kung siya ay kabilang sa pamilyang iyon mula sa simula. Si Omar, sa kanyang panig, ay nahaharap sa mga panlabas na panggigipit. Kinuwestiyon ng mga dayuhang mamumuhunan ang kanyang emosyonal na kawalang katatagan at kawalan sa mga pangunahing pagpupulong. Para sa kanya, ang pagpapanatiling malamig ang harapan ay naging mas mahirap araw-araw na naglalakad si Amina sa mga pasilyo na iyon. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, natatakot siya na sisirain ng katotohanan ang kanyang imahe, ngunit higit pa, natatakot siya na kumpirmahin nito ang pinaghihinalaan na niya na ang kanyang pamilya ay nakagawa ng isang bagay na hindi mapapatawad. Sa isang mainit na umaga ng Biyernes, nakaharap ni Amina si Omar sa unang pagkakataon. Itinuro niya ang mga talaan, ang mga bagay ng kanyang pagkabata, ang mga nakatagong titik. Tinanong niya kung sino si Roshan. Sa isang bihirang sandali ng kahinaan, inihayag ni Omar ang pagkakaroon ng liham ng pamamaalam ni Roshan kay Layla. Ang nilalaman ay nagsasalita ng sakit, pag-abandona at pagnanais na protektahan ang kanyang anak na babae mula sa isang pamilya na tumanggi sa kanya.
Narinig ni Layla ang pag-uusap mula sa silid. Tinanong niya ang dalawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang tatlo. Ang may sakit na ina, ang nahati na anak, ang nawawalang batang babae. Ang mga katotohanan ay dumating tulad ng mga daggers. Inamin ni Layla na pinilit niya sina Omar at Roshan na maghiwalay dahil sa takot sa iskandalo. Inihayag niya na si Roshan ang tunay na ina ni Amina at halos 2 taon nang naninirahan doon ang batang babae bago siya sa pilitang dinala. Sigaw ni Amina. Umiyak. At tumakas siya. Ang problema ay hindi na tungkol sa pagtuklas ng katotohanan, kundi tungkol sa pagharap dito. Tumakbo si Omar papunta sa dalaga. Sa pamamagitan ng mainit na kalye ng Dubai, sa pamamagitan ng parehong mga alley kung saan siya natagpuan. Ngunit si Amina muli ay nawala. Tulad ng alikabok sa hangin, nawala ito sa pagitan ng konkreto at init. Si Omar ay naiwan sa isang pagpipilian, patuloy na ilibing ang mga lihim o ihayag ang katotohanan, kahit na sinira nito ang alam niyang katotohanan. Habang lumalakas ang paghahanap kay Amina, lumitaw ang mga bagong karakter upang magdagdag ng higit na kulay at lalim sa salaysay. Si Jamal, ang butler, ay ibubunyag kay Omar na nakilala niya si Roshan sa mga araw na madalas itong bumisita sa bahay. Ang kanyang katapatan ay pumigil sa kanya na magsalita dati, ngunit ngayon, sa lahat ng bagay na lumalabas sa liwanag, naramdaman niya na kailangan niyang tumulong. Sinabi ni Jamal na may ipinagbabawal na pag-iibigan sina Roshan at Omar na itinatago kay Layla. Nabuntis si Roshan at nang sabihin niya sa kanyang pamilya, napahiya siya at pinalayas. Si Omar, na napakabata pa noon, ay ipinadala upang mag-aral sa ibang bansa at hindi alam ang tungkol sa pagbubuntis. Dahil sa paghahayag, pinagdududahan ni Omar ang lahat ng kanyang alaala, ang kanyang kawalan at ang kanyang pagkakasala. Samantala, natagpuan ni Amina ang kanlungan sa isang institusyong panlipunan na sumusuporta sa mga kabataang walang tirahan. Doon niya nakilala ang iba pang mga batang babae, tulad niya, ay nakalimutan na ng sistema. Ang kanyang presensya ay nagbunsod ng mga pagmumuni-muni at pagbabago na nagpapakita ng kanyang lakas at kakayahan para sa empatya. Kasabay nito, isang suplot ang lumitaw sa paligid ng direktor ng institusyong ito, si Mariam, isang malakas na babae na nakilala na si Layla noong kabataan niya. Binisita ni Mariam ang bahay ng mga alsalim at hinarap si Layla, at hinihiling na ayusin niya ang pinsala na naidulot nito. Ang matinding pag-uusap na ito ay lalong naglalantad ng takot ni Layla sa opinyon ng publiko at kung paano ito nakaimpluwensya sa kanyang malupit na mga desisyon. Sa ilalim ng panggigipit, nagpasya si Omar na hanapin si Amina sa publiko. Nagbigay siya ng isang pakikipanayam sa isang lokal na pahayagan na inamin na isang nakaraang pagkakamali ng kanyang pamilya ang sumira sa buhay. Ang artikulo ay may mga epekto at si Amina, sa pagbabasa nito, ay naramdaman na nahahati. Sa isang banda, ang takot na magamit muli. Sa kabilang banda, ang pagnanais na harapin ang katotohanan ng may bukas na mga mata. Tumataas ang tensyon habang lumala ang kalusugan ni Layla. Binibigyan siya ng mga doktor ng ilang linggo para mabuhay. Ang oras ay nagiging isang mahalagang elemento sa pagsasalaysay. Ang kagiat na pagpapagaling ng emosyonal ay nagpapabilis sa mga pagkilos. Sa gitna ng lahat ng ito, natuklasan ni Amina na ang kanyang orihinal na buong pangalan ay Amina Roshan Al-Salim. Binabago nito ang lahat. Hindi lang siya isang survivor. Mayroon siyang dugo mula sa pamilyang iyon, at may karapatan siyang malaman ang kanyang kasaysayan, ang kanyang pinagmulan at, marahil, upang magpasya sa kanyang sariling kapalaran. Biglang dumating ang pagbabago, nang si Layla, sa kanyang kamatayan, ay humingi ng presensya ni Amina. Matapos ang matinding pagtutol, nagdesisyon ang dalaga na bumalik sa mansyon. Sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagpipilian. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang babaeng minsang piniling patahimikin ang isang henerasyon. Ngunit walang galit sa kanyang mga mata. May pakikiramay. Binigyan siya ni Layla ng isang liham. Isinulat ni Roshan. Isang liham na hindi kailanman naihatid, kung saan ipinaliwanag ng ina ang kanyang kwento, ang kanyang pagmamahal kay Omar at ang kanyang masunurin na pag-asa na balang araw, malalaman ng kanyang anak ang katotohanan. Ang pagbabasa ng liham ay nagbago ng sakit ni Amina sa ibang bagay, isang pagnanais na mapabilang, maunawaan, magpatuloy. Samantala, isang iskandalo ang sumiklab sa likod ng mga eksena sa press.
Ang isang dating kasamahan ni Omar ay nagsiwalat ng mga dokumento na nagpapakita kung paano ang kayamanan ng pamilya Al-Salim ay nabuo batay sa pagmamanipula ng mana at pagpapatahimik. Ang pamilya at propesyonal na katotohanan ay nagbanggaan ng direkta. Hinarap ni Omar ang kabuuang pagkawala ng kanyang reputasyon. At ginawa niya ang isang bagay na hindi maisip. Nagpatawag siya ng isang press conference kung saan ibinigay niya ang lahat ng mga dokumento sa mga otoridad, ipinagtapat ang kanyang mga pagkakamali, at nagmumungkahi ng paglikha ng isang pondo para sa mga kabataang nanganganib sa mga ari-arian ng pamilya. Kasama rito ang pangalan ni Amina bilang co-founder. Pumanaw si Layla ng gabing iyon. Tumigil. Kasama si Amina sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. Ang huling mga salita ay isang paghingi ng tawad at isang bulong, ikaw ay mas malakas kaysa sa akin. Ang punto ng pagbabago, higit pa sa isang pagbabago ng kurso, ay isang pagpipilian sa pagitan ng takot at katotohanan, sa pagitan ng kapangyarihan at pagtubos. Pinili ng lahat na magbago. Sa mga araw matapos ang pagkamatay ni Layla at ang press conference, ang mga epekto ay agad. Ang mga namamahagi ng mga kumpanya ni Omar ay pansamantalang bumagsak, na may mga internasyonal na headline na nagsasalita tungkol sa milyonaryo na nagpabagsak sa kanyang sariling imperyo upang ayusin ang nakaraan. Sa kabila ng kaguluhan, may bago na lumitaw mula sa abo ng taglagas. Ang tunay na paggalang ng marami na ngayon ay nakikita siya hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang tao. Si Amina, na ngayon ay legal na kinikilala bilang bahagi ng pamilya Al-Salim, ay nahaharap sa isang emosyonal na roller coaster. Nais ng mundo na marinig ito, mga panayam, pampublikong pagpapakita, mga pakiusap para sa tulong mula sa mga ni. Ngunit pinili niya ang panandaliang katahimikan. Ang kanyang prioridad ay upang maunawaan kung sino siya, malayo sa inaasahan ng iba. Nagretiro siya sa isang maliit na apartment na inaalok sa kanya ni Mariam, at doon siya nagsimulang magsulat. Nanatili si Jamal sa tabi ni Omar, tumulong sa pag-organisa ng bagong pundasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pareho silang naramdaman na bahagi sila ng isang bagay na may layunin. Lalo na si Omar, mas magaan ang pakiramdam. Tahimik ang mga araw sa mansyon, pero hindi na napapagod. Gumugol siya ng ilang oras sa pagbabasa ng mga notebook ni Roshan, at sinisikap na makilala siya sa pamamagitan ng mga salitang iniwan niya. Samantala, ang mga pundasyon ay nagkakaroon ng hugis. Kahit sa malayo, nagbibigay ng mga mungkahi si Amina. Iminungkahi niya ang mga programa sa sining, mga lupon ng pagbabasa at psikolohikal na suporta. Ang kanyang mga ideya ay naaprubahan ng walang pag-aalinlangan. Ang mga taong kasangkot ay nagsimulang makita siya hindi lamang bilang tagapagmana ng isang pangalan, ngunit bilang tagapagturo ng isang bagong pamana. Gayunpaman, hindi lahat ay tinanggap ang transisyon. Pinuna ng ilang miyembro ng lokal na piling tao si Omar dahil sa pagpapahiya sa kanyang angkan. Lumitaw ang mga maingat na protesta, nakatalukbong na pagbabanta, mga pagtatangka sa paghihiganti ng mga korporasyon. Ngunit nanindigan siya sa kanyang paninindigan. Handa siyang mawala ang lahat para hindi na bumalik sa katahimikan na matagal na niyang tinutukoy sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Amina ang muling pag-aayos ng kanyang mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya kinailangang tumakas. Ni hindi man lang napatunayan ang kanyang kahalagahan. Mabuhay ka lang. Isang dalaga na isinilang sa pagtanggi ang nakatagpo ngayon ng lakas sa muling pagtatayo. Habang lumilipas ang mga buwan, nagpasya si Amina na tanggapin ang isang paanyaya na personal na mamuno sa isa sa mga proyekto ng pundasyon sa isang slum sa labas ng Dubai. Doon niya natagpuan ang mga bata at kabataan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili na wala, kahina-hinala, ngunit may pag-asa pa rin. Ang misyon na ito ay nagising sa kanya ng isang layunin na lampas sa pag-aayos. Ito ay tungkol sa muling pagtatayo. Kasabay nito, inilaan ni Omar ang kanyang sarili sa muling pagbabalangkas ng kanyang kumpanya, na binabago ito sa isang organisasyon na may mga prinsipyo ng responsibilidad sa lipunan. Hindi na siya naghahangad ng labis na kita, kundi para sa epekto. Ang pagbabagong ito ay nakabuo ng paglaban sa mga board ng kumpanya, ngunit nakaakit din ito ng mga bagong kaalyado, mga batang negosyante, at aktivista na handang baguhin ang tradisyonal na modelo ng negosyo. Sa kanyang trabaho sa pundasyon, isinulat din ni Amina ang tungkol sa kanyang buhay. Naglathala siya ng isang hindi nagpapakilalang artikulo na nag-viral, na pinamagatang The Inheritance of Silence. Dito, binanggit niya ang pagkakakilanlan, pagkawala, muling pagtatayo at pagpapatawad.
Ang kanyang mga salita ay nakapukaw sa libu-libong mga mambabasa sa buong mundo. Ang mga bono sa pagitan nila ni Omar ay pinatibay, hindi bilang ama at anak na babae, kundi bilang dalawang nakaligtas sa parehong sistema, na pinagisa ng isang masakit na nakaraan at isang kasalukuyan sa muling pagtatayo. Natuto silang magtiwala, magbahagi ng mga katahimikan at kwento. Si Jamal, na laging naroroon, ay naobserbahan ang diskarte na ito nang may katahimikan ng isang taong nakakaalam na ang oras ay ang pinakadakilang manggagamot. Sa isang simbolikong kilos, binisita ni Amina ang libingan ni Roshan. Nagdala siya ng mga bulaklak, notebook at sulat. Doon niya binasa ng malakas ang lahat ng hindi niya masabi ang pananabik, ang galit, ang kalungkutan at, higit sa lahat, ang lakas na minana niya mula sa kanyang ina. Umiyak. At nang bumangon siya, naramdaman niya na, sa wakas, maaari na siyang maglakad kasama ang nakaraan sa kanyang tabi, hindi na sa kanyang likuran. Sa mansyon ng Al-Salim, na ngayon ay naging punong himpilan ng kultura at pangedukasyon ng pundasyon, isang larawan ang nagsimulang ipagmalaki sa pangunahing silid si Roshan, nakangiti, kasama si Amina sa kanyang kandungan. Sa tabi nito, isang karatula na may mga salitang ang bawat kwento ay karapat-dapat na ikwento. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kalmadong enerhiya, na tila may isang malaking bagay na malapit nang mangyari. Mabilis na lumaki ang pundasyon na nakakaakit ng pansin ng internasyonal. Si Amina, bagamat maingat pa rin, ay nagsimulang kilalanin ng publiko. Inanyayahan na magsalita sa mga kumperensya, ibinahagi niya ang kanyang kwento sa isang maingat na madla, palaging binibigyang diin na ang lakas ng isang tao ay hindi ipinanganak ng pribilehyo, ngunit ng pagpili na sumulong. Si Omar, naman, ay naghahanda ng kabuuang paglipat ng kanyang imperyo patungo sa isang bagong modelo ng pakikipagtulungan sa pamamahala. Ang desisyon ay mariing tinanggihan ng mga tradisyonal na shareholder na nagbanta ng mga demanda at pag-abandona ng masa. Sa kabila nito, nanindigan siya sa desisyon, kahit na ginamit niya ang kanyang personal na kapalaran upang matiyak na matutuloy ang mga plano. Samantala, nalaman ni Amina na naimbitahan siyang tumanggap ng International Human Rights Award. Ang kaganapan ay gaganapin sa London. Kumalat ang balita at muling pinalibutan siya ng press. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatakas. Alam niya na ang sandaling iyon ay nangangailangan ng katatagan, at ang kanyang kwento ay isang kasangkapan na ngayon para sa pagbabagong anyo. Sa gitna ng paghahanda, natagpuan ni Mira, ang dating tagaluto, ang isang lumang liham mula kay Roshan na nakatago sa loob ng isa sa mga pader ng lumang pakpak ng mansyon. Ito ay isang mensahe na isinulat para sa hinaharap, na nagsasalita ng kahalagahan ng pagsasabi ng totoo, gaano man ito kasakit. Pinatibay ng liham ang alam na ni Amina ang katahimikan ay nagpoprotekta lamang sa mga kasinungalingan. Ang pagtuklas na ito ay nagpabilis ng mga desisyon. Nagpasya sina Omar at Amina na magorganisa ng isang simbolikong kaganapan sa mansyon, na ngayon ay punong himpilan ng pundasyon. Pinagsama-sama nila ang mga dating kasamahan ni Roshan, mga miyembro ng komunidad, mga dating walang tirahan, lahat ay inanyayahan na magkwento ng kanilang mga kwento. Ang kaganapan ay tinawag na mga tinig ng katotohanan. Ito ang magiging highlight ng isang paglalakbay, ngunit din ang tagapagpahiwatig ng isang bagong yugto. Ang kaganapan na Voices of Truth ay naganap sa isang ginintuang hapon, na may kalangitan sa Dubai na pininturahan ng mainit na tono. Ang mansyon ng Al-Salim, na ngayon ay ginawang sentro ng kultura, ay nagbukas ng mga pintuan nito sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon. Lumahok ang lokal at internasyonal na media, mga artista, mga pinuno ng komunidad at mga kabataan, na bumubuo ng isang dagat ng maingat at emosyonal na mga mukha. Si Amina ang huling umakyat sa entablado. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, simbolo ng isang bagong simula. Bago siya magsalita, ipinakita niya ang larawan ni Roshan. Ikinuwento niya sa matibay na tinig ang kwento ng kanyang ina. Ang kasaysayan na halos mabura. Nagsalita siya tungkol sa sakit ng katahimikan, ng lakas na matatagpuan sa mga lansangan, ng muling pagsasama sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng luha, palakpakan at kusang yakap. Sa nasabing event, may iba pang mga tao na umakyat sa entablado. Isang dating empleyado ng mansyon na nanahimik na. Isang dalaga ang nailigtas mula sa mga lansangan salamat sa bagong proyekto ng pundasyon. Isang guro na naaalala ang mga araw kung kailan nangangarap si Roshan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang bawat tinig ay isang etyo ng katotohanang nabawi. Nang magsalita si Omar, naantig nito ang lahat. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang nakaraan.
Humingi siya ng tawad. Sinabi niya na minana niya ang higit pa sa mga kalakal, minana niya ang pagkakataong gawin ang mga bagay ng iba. At kung ano ang gagawin niya. Sa pagtatapos ng kaganapan, isang puno ang itinanim sa hardin ng mansyon, kung saan sa ilalim nito ay inilagay ang isang karatula. Dito umuunlad ang mga kwento na hindi maaaring sabihin dati. Sabay na nagtanim sina Amina at Omar. At dahil dito, inilibing din nila ang bigat ng mga tahimik na henerasyon. Ang kasukdulan ay hindi isang pagsabog ng sakit, ngunit isang malakas na tagpuan ng mga tinig, ng mga kwento, ng mga naibalik na pagkakakilanlan. Isang sandali ng katarungan at pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, ipinagpatuloy ng pundasyon ang pagpapalawak nito. Ang mga kabataan ay nakahanap ng mga pagkakataon, ipinakita ng mga artist ang kanilang mga gawa, at ang mga kwento na dati ay pinatahimik ay tinatanggap na ngayon sa mga workshop, gabi at mga lupon ng pag-uusap. Ang mansyon ng Al-Salim ay naging simbolo ng kolektibong rekonstruksyon. Ipinagpatuloy ni Amina ang kanyang landas, na ngayon ay napunit sa pagitan ng mga aksyong panlipunan at panitikan. Inilathala niya ang kanyang unang libro, Daughter of Silence, isang hybrid na gawain ng memoir at fiction na inspirasyon ng kanyang karera. Ang aklat ay naging isang sanggunian para sa mga kabataang nasa panganib at pinagtibay ng mga paaralan sa iba't ibang mga bansa sa Gulf. Si Omar, na ngayon ay malayo sa buhay ng korporasyon, ay nagsimulang kumilos bilang isang tagapagturo sa mga inisyatibo sa katarungang panlipunan. Ang kanyang mga araw ay simple, ginugol sa pagsulat ng mga liham sa mga lumang kasamahan sa negosyo at pakikipag-usap sa mga batang negosyante. Ang kanyang pampublikong imahe ay hindi binago ng kayamanan, ngunit ng lakas ng loob na ipagkaloob ang kanyang sarili dito. Si Jamal naman ay pinarangalan bilang tagapag-alaga ng alaala ng pamilya. Ang kanyang katapatan at pagkatao ay kinilala sa isang matalik na seremonya, kung saan tinawag siya ni Amina na ang tahimik na puso na humahawak sa bahay na ito. Hindi pa rin nawawala ang mga sakit ng nakaraan, ngunit nakahanap na sila ng lugar. Ang katotohanan, bagamat huli, ay nagbigay daan sa lahat na huminga ng mas magaan. Walang perpekto, tanging ang patuloy na pagpipilian na sumulong, na may paggalang sa mga kwentong dinadala ng bawat isa. Sa huling pahina ng talaarawan ni Roshan, na dala ngayon ni Amina, isang pangungusap ang nakatayo ng malinaw. Naway matagpuan ng aking anak na babae sa katotohanan ang landas ng kanyang kalayaan. At natagpuan niya ito. Lumipas ang 2 taon. Si Amina ay mahinahon na naglakad sa mga lansangan ng London, kung saan siya ngayon ay nakatira at nagpapatakbo ng isang internasyonal na punong himpilan ng pundasyon. Sa kanyang bag, lagi niyang dala ang talaarawan ni Roshan, hindi bilang timbang, kundi bilang kumpas. Isang hapon ng tagsibol, nakaupo siya sa isang parke malapit sa Thames. Isang grupo ng mga teenager ang lumapit sa kanya at nakilala. Imbes na mag-selfie ay humingi sila ng payo. Ngumiti siya at naramdaman niya na sa mga sandaling iyon, naroon siya ng eksakto kung saan siya dapat naroroon. Pag-uwi niya ng gabing iyon, isinulat niya sa kanyang bagong notebook. Hindi pa tapos ang kwento. Natuto lang siyang sumama sa akin. Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyo sa anumang paraan, maging ito man ay ang katahimikan ni Amina, ang katapangan ni Omar, o ang mga hindi binibigkas na salita ni Roshan, mangyaring ibahagi ito. Kausapin ang isang tao tungkol dito. Pagnilayan ang mga katotohanang dala mo at ang mga katotohanang pinili mong ilibing. Lahat ng kwento ay karapat-dapat na ikwento, at marahil ang iyong mga kwento ay naghihintay para sa eksaktong sandaling ito. Hayaan mo rin siyang sumama sa iyo. At kung nais mong sundin ang higit pang mga kwentong tulad nito, nakakaantig at nagbabago nyo, mag-subscribe ngayon. Huwag palampasin ang pagkakataong maging nasasabik, magmuni-muni, at umunlad sa bawat bagong kabanata.